Naman, buong puso at pananampalataya kitang ipagdarasal muli ng mas tiyak at malalalim ayon sa lahat ng magagandang pangako ng Diyos na ibinahagi mo. Isara mo ang iyong mga mata, ilagay ang iyong puso sa Panginoon, at samahan mo ako sa pananalangin na ito. Mahal diti Panginoong Yahweh, Diyos ng kasaganaan, tagapagtupad ng pangako. Lumalapit ako sa iyong harapan kasama ang aking kapatid na ito, na puno ng pananampalataya at katiyakan na naririnig mo ang aming dalangin at nakikita ang aming mga puso. Salamat po, Ama, dahil ikaw ay Diyos na hindi nagsisinungaling, ang iyong salita ay totoo, at ang lahat ng iyong ipinangako ay tiyak na matutupad. Salamat dahil ayaw mo kaming makitang naghihirap, kundi ang iyong hangarin ay magkaroon kami ng buhay na masagana, ganap at kasiyasya. Sa pangalan ni Jesus Kristo, ang Panginoon at tagapagligtas namin, ipinapahayag ko at ipinapanalangin ko para sa buhay ng aking kapatid. Ayon sa salita mo sa mga bilang 14 na, 7-8, naway malugod ka sa kanyang buhay, Panginoon. Habang siya ay gumagalang at sumusunod sa iyo, ibinibigay ko sa kanya ang iyong pangako. Ibibigay mo sa kanya ang magagandang lupain, ang mga magagandang pagkakataon, at ang magandang kinabukasan na inihanda mo. Buksan mo ang mga pinto ng ibang bansa para sa kanya, kung ito ang iyong kalooban, bigyan siya ng magandang trabaho. Matatag na kabuhayan at dalhin siya sa mga lugar kung saan aagos ang iyong pagpapala at kasaganaan. Tulad ng iyong sinabi, ang kayamanan ng ibang bansa ay aagos patungo sa kanya na parang ilog na umaapaw. Ayon sa Kawikaan 15:6-10, idinedeklara ko na ang kanyang tahanan ay punong-puno ng kayamanan at kasaganaan. Ang lahat ng kanyang gawain ay pagpapalain mo, at ang anumang hawak ng kanyang kamay ay dumarami at yumayaman. Walang kakulangan sa kanyang buhay, dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng kailangan ng sagana. Ang kanyang landas ay laging naliwanagan, at siya ay laging magtatagumpay sa lahat ng kanyang binabalak. Ayon sa Jeremias 20:11, tinatanggap niya at tinatanggap namin ang iyong magandang plano. Plano para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, plano para magkaroon ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang bawat masamang plano o hadlang na nagsisikap na pigilan ang iyong kagustuhan ay winawakasan na ngayon. Ang iyong plano ang mananaig at magaganap ng ganap sa kanyang buhay. Ayon sa Galatia 3:13, -14 Korinto 8, sa pangalan ni Jesus, pinuputol, tinatapos, at winawalan ko ng bisa ang sumpa ng kahirapan, sumpa ng kakulangan, at sumpa ng kabiguan sa kanyang buhay. Si Jesus ay naging dukha upang siya ay maging mayaman. Si Jesus ay isinumpa upang siya ay mapalaya. Ang kahirapan ay binayaran na, ang kakulangan ay tinapos na sa krus ng Kalbaryo. Kaya mula sa araw na ito, lumalakad siya sa kalayaan, lumalakad siya sa kasaganaan, at lumalakad siya sa pagpapalang katulad ng natanggap ni Abraham, na siya ay yumaman, dumami ang kanyang yaman at pinagpala sa lahat ng bagay. Ayon sa Deuteronomio 8:18, binibigyan mo siya ng lakas, talino, at kakayahan upang lumikha at magkaroon ng kayamanan. Itinataas ko ang kanyang mga kamay, na ang anumang hawakan niya ay yumabong, ang anumang gawin niya ay magtagumpay, at ang anumang pangarap niya na naayon sa iyong kalooban ay matutupad. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kanyang yaman at pagpapala, kaya hindi siya magkukulang at hindi siya mapapahiya. Ayon sa mga bilang 14:28, tulad ng iyong sinabi, habang buhay ako, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Kaya Panginoon, ang lahat ng magagandang salita, panalangin, at pagpapahayag na lumalabas sa bibig ng aking kapatid, pakinggan mo ito at tuparin. Ang lahat ng positibo, mabuti, at naayon sa iyong salita na kanyang sinasabi, gawin mo itong katotohanan sa kanyang buhay. Huwag na siyang magsalita ng kabiguan, kundi magsalita na siya ng tagumpay at kasaganaan dahil ikaw ay nakikinig at kumikilos ayon sa iyong pangako. Ayon sa 3 Juan 1:2, ipinapanalangin ko na siya ay sumagana sa lahat ng bagay at maging malusog, tulad ng kasaganaan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang espiritu ay matibay, ang kanyang puso ay puno ng pananampalataya, ang kanyang katawan ay malakas at malusog, at ang kanyang material na pangangailangan ay sagana at higit pa sa kanyang inaasahan. Ayon sa Jeremias 32:27, walang bagay na mahirap para sa iyo, Panginoon. Kaya kung mayroon siyang malaking pangangailangan, malaking pangarap, o tila imposibleng mangyari, sa iyo ay posible ang lahat. Magpadala ka ng himala, magpadala ka ng biglaang pagbabago, magpadala ka ng pagpapalang sobrang higit pa sa kanyang inaasahan. Ang tawag ko ay pansamantalang pagbabago dahil kanyang pinansyal dahil buhay, kalayaan ik utang, jiki kasaganaan ik lahat ng aspeto, sa pangalan ni Jesus. Mahal na Ama, ibinibigay ko ang kanyang buhay, ang kanyang kabuhayan, ang kanyang pamilya, at ang kanyang kinabukasan sa iyong mga kamay. Itinatak ko ang lahat ng panalangin na ito sa dugo ni Jesus, at idinedeklara ko, ang kasaganaan ay sa kanya. Ang tagumpay ay sa kanya. Ang magandang kinabukasan ay sa kanya. Ang pagpapala ay sa kanya. Ang lahat ng ito ay ginagawa at tinatanggap namin ng may matibay na pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Manatili ka sa paniniwala, kapatid. Ang iyong panalangin ay narinig at ang iyong pagpapala ay parating na.